Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Meron ako nakitang post sa isang page mga kabibig pa. Ang post niya ay tungkol sa tungkol passing of former ICC judge Giorgos Enriquez. Oh, parang simula na yata yung mga karma. May pumanaw na ICC judge. Kinarma na sila kay PRRD. Ano kaya ang mga reaksyon ng mga netizen? O ito, baka sabihin niyo lang nagawa-gawa ako. O ito yung video, ito yung post ng isang Facebook fan page na pinag-uusapan ngayon ni DDS16. Press release Feb 3, 2026, passing of former ICC Judge Giorgos Enriquez. Sabi dito, tingnan nga natin kung ano ang reaction ng mga taga-suporta ni PRRD sa comment section. O ito, ang wish ni Ms. Cara David not only for the local, pang-international din. Hindi lang si Ms. Kay ang nag-wish, sinabayan ng karamihan kaya may power. Abot hanggang ICC ang wish ni Ms. Kay. Mas nauuna pa sila. Karma hits hard. It can travel oceans. Hala, grabe. Ito pa. Reality karma is real. Hala, tingnan mo nga naman na napaka-powerful ng birthday wish. Pang-international din pala ang wish ni Miss K. Iba ka talaga, Miss K. Pati sa abroad, nabibigyan ng maleta, kinuha na din. Grabe ka, Ma'am K, ang lakas ng power at wish mo. Basta ang mga nakikinabang sa maleta ay kukunin na rin. Yan ang maintindihan ko sa wish mo. Sana mamatay. Yan ha. Lahat ng gumagawa ng kasalanan, kay Tatay Digong magbabayad ng malaki. Pagdudusahan nila ang mahabang panahon yung 10 sa kanilang pamilya. One down, who's next? Hala, yun ang mga komento ng mga netizen, mga kabibig. Kabahan na ang nasa Pinas, susunod na kayo. Hala, ano ba naman yan? Yun ang mga komento ng ating mga netizen after ibinahagi na isang DDS16 page itong pagkamatay ng former ICC judge. Naku po, parang kakabahan na yata yung iba dyan. Yun mga kabibigan, grabe no. Pero alam mo, grabe ang power ng Tatay Digong, no? Grabe yung pagiging matapang niya. Talagang he's running 81 years old. Naka-standby sa ICC. Magwa 1 year na siya sa ICC. Namatayan ng kapatid. Diba? Grabe yung emotion. Grabe ka-strong niya. As in, sobrang sabihin natin na pinagpala siya sa lahat. Bakit? Binigyan siya ng Panginoon ng yung yung strength niya, yung faith niya, yung strength niya. It's a blessing, mga kabibig. Knowing matanda ka na, namatayan ka ng kapatid, tapos ito, ang dami mga binabato tungkol sa kanila, may impeachment ang anak, at kung ano-ano pa mga sinasabi nila. Pero mananatiling si Pangulo Duterte ay may panalangin. 'Di ba? Si Pangulo Duterte ay may nakikita pa rin hope na someday makakauwi siya sa Davao, mga kabibig, at makasama niya ang kanyang pamilya. I think yun lang ang gusto ni Pangulo Duterte. Isang Pasko, isang New Year, at mga birthdays ng mga minamahal niya sa buhay, ang hindi niya na-experience, hindi niya na-celebrate dahil ano nangyari? Si Pangulong Bongbong sabi nila, group effort daw yun. Ako, alam nila naman. Pero sabi ni Luistro na sabi ni Luistro na yun naman kidnapping yun kasi may warrant of arrest. Nako. Yun na nga, kabibig. Pero ito ang latest news, kabibig, tungkol sa ICC. Ano ba ang latest news ngayon sa ICC? Yun ang kabibig, Mr. Duterte was surrendered to the custody of the International Criminal Court on March 12, 2025. Upon entering the detention center, he was immediately admitted to hospital. Hala, totoo to? Prior to his initial appearance on March 14, 2025, counsel had already informed the pre-trial chamber that Mr. Duterte's fitness to stand trial would be at issue. Hala, yung pagdating pala ni Pangulo Duterte, pagka 14, na-hospital siya, kabibig. So na-inform ang pre-trial na, tingnan nyo, na-hospital si Pangulo Duterte. Pati ang mga manok nag-react na, totoo, ang chika. The chamber disregarded this
expression of concern, instead commenting without the benefit of any neurological or cognitive examination that Mr. Duterte was fully mentally aware and fit. Ooh, the question then is simple. Is this how international justice should operate? Tama. Due process cannot be symbolic. It must be visible at the first moment na court exercises power over an accused. If safeguards were questioned during surrender and then insufficiently engaged upon the arrival in The Hague, the legitimacy of international justice itself is put at risk. Alam na pala nila eh. Na-hospital pagka after 2 days Panginoon, sinabihan ba tayo? Sinabihan ba ang mga, Bibi Sara, ever told? O ano ba, sinabihan ba siya? This is not about defending a man. It is about standing up for the integrity of the process. Without due process, international justice loses its authority. Grabe ka, Bibig, no? Na-hospital pala si Pangulong Duterte. Ang latest ngayon, Kabibig, ang depensa sina Attorney Kaufman ay nag-request for leave to add items to its list of evidence. So magdagdag sina Attorney Kaufman ng bagong ebidensya. Permission to add 78 items to its list of evidence for the confirmation of charges ngayong February 23, 2026. This request followed the prosecution's disclose of 1,242 additional items daw. So ang prosecution may additional 1,242. So dapat din ang depensa mag-add din sila. So meron silang add na 78 items. After reviewing these materials, the defense concluded that the additional items are directly relevant to the charges and necessary to challenge the prosecution's case at the confirmation stage properly. Yun pala. 24 items were disclosed only after the original deadline, while the rest became important only after the later disclosures were reviewed together. Citing Article 626C of the Rome Statute and Rule 1216, the defense argues that it is not asking to change a deadline, but simply to add evidence, which should be allowed unless it causes unfair prejudice. The defense stresses that there is no prejudice as the request was filed on time. The number of items is limited, but the prosecution already knows the materials, and the prosecution does not oppose the request. The defense therefore asks the chamber to approve the inclusion of 78 items listed in the confidential Annex A, noting that refusal would unfairly prejudice Mr. Duterte while approval would not harm any party. Yun. Ang tanong, pagbibigyan ba sila ng ICC? Pagbibigyan ba sila ng pre-trial chamber? Nako, knowing, alam mo na Kabibig. So ito ang komento ng mga netizen ngayon. Ito ha. Yan na lang ang pinagkakataan ng ICC sa ngayon. Kaya till the last breath ni Ngagbayon ang focus nila. Ayun. Mga Kabibig, laban lang Tatay Digong Duterte, mga kauwi ni Tatay Digong, ampol lang ta mga supporters. Pinakakamagandang news para sa akin kapag pauwi na sa Pilipinas si PRRD ng buhay at malakas siya. Another delaying tactics from the defense, sabi ni Kian Soriano. Uy, bakit delaying tactics? Unfair naman. Pag madami mga additional items ang prosecution, pero ang depensa konti lang. So mag-add din sila. What is delaying tactic in the filing? Have you read? Lol. Ikaw humarap sa peking resibo para makabuo ng 74 addict na galit kay PRRD. Well, in fact, di ba ang chika-chika is wag daw pagtawanan ang museum na Risa sa Senado kasi posible daw yung mga biktima ni PRRD ang magiging santo. Totoo ba yun? Nashock ako Kabibig na binasa ko bago. Grabe naman itong mga taong ito, pati mga addictos, gagawing santo nila. Yun daw ang mga natsugi during sa programa ni Pangulong Duterte. Tapos si Kian ginawa ng monumento. Ganun na ba sila Parang, anong ba naman to? Ay, napanood nyo na ba ang video ng isang pari? Isang pari kung saan isinalaysay niya itong ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon lang na bulgar mga Kabibig.
As in, grabe, shocking. I think na-share ko na ito sa isang video ko, pero yung iba, hindi pa nakapanood sa isang video ko. So, dito ko i-share ulit. Bakit ko i-share ulit? Kasi happy ako. Happy ako na merong bagong revelation tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dapat itong malaman sa ibang tao. I-share nyo ang video ito ha. I-share nyo ang video ito para malaman ng maraming Pilipino na mali-mali ang inyong pag-intindi, pag-bash kay Pangulong Duterte. Watch this video. Unknown to many, in 2016, before filing of COC, President Duterte, he stopped with us. No media, no cameras. He went to the Adoration Chapel of San Agustin at Davao, and he prayed silently, and he stayed with us bago siya dumiretso sa Comelec. And in fact, ang isa sa pinaka-encounter ko sa kanya, kasi po kami naghahanda ng mga pagkain for feeding sa mga homeless daily. So habang kami nagluluto at naghahanda ng mga pack meals for the lunch, he joined us at nakikain pa siya sa amin ng lumpia. So that was moments before he filed his COC, he stayed with us in San Agustin. At hindi lamang po yun, maraming beses pa siya bumalik sa San Agustin Church. And he prayed, no camera, no PSG, and usually dalawang sasakyan lang yan kung pupunta, kung pumasok sa San Agustin. And he went at the back, kasi ang adoration chapel namin, if you're familiar in Intramuros, sa likod ng San Agustin, sa may Starbucks or NCCA, nandun yung gate ng adoration chapel. And he stayed there, and he prayed. Kaya nga sabi ko, kung binabatikos niya kami mga pare, ako alam ko kung ano nasa kanya. Kasi at the end of the day, we do not know kung ano ang nasa puso ng bawat isa sa atin. It's only between our God and our heart. Yun lang po na ano natin. Walang sino man pwedeng manghusga sa amin. At nakita ko po sa kanya how he prayed. Kasi unlike sa iba, kapag nakaluhod may camera. Siya po, many times, he visited the San Agustin Adoration Chapel. Kaya kanina, while waiting for the Mass, I tried to browse sa mga picture. Sa dami-dami picture, hindi ko pa maano. Dahil kapag nakita ko, I'll send it to Miss Penny. Kasi wala siya talagang kasamang cameraman. Talagang siya lang and some of his very close assistants. At mataintin siyang nagdarasal. And he did that many times throughout his administration. And even during pandemic, he visited us pa. Yung kibibigha galing sa bibig ng pare. So hindi pala lahat ng pare ay kaaway ni Duterte. Hindi pala lahat ng pare ay ayaw si Duterte. May mga pare talaga na nakaka-witness kung ano ang ginagawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung mga nasasaktan na pare sa pagbatikos ni PRRD, yun ang mga paring may ginagawang mali. Sabi ni Joel, ito pa. Kaya mahal na mga Pilipino si PRRD. Ito pa. Yun na nga, kaya hindi siya basta-basta mapapataob ng kalaban dahil alam niya kung ano ang totoo sa kanya. Marami ang mababait, mahinihin sa harap ng kamera, but true colors of a person show when he or she acts without the camera around. Only the people closer to them can notice their actions. Kaya love si PRRD na maraming lalo na sa mga mahihirap kasi walang pagkukunwari sa mga ginagawa niya, no media, no social media from Cheche. PRRD the most loved president of Filipino, no doubt about it. Ito pa Nasaan yung paring adik? Dapat yan ang tularan mo, hanapan at puntahan mo. Ito na ang paring nagsasabing totoo sa totoong bayan. Ganito ang nare-respetong pare. Thank you, Father. Kaya bumaba ang moral ng pare dahil yung iba nagamit na sa kalokohan. Yan kabibig, di ba? Ito pa, hindi Diyos ang kay tatay, tunay na Diyos sa espiritu na di nakikita. Hindi ba? Salamat po sa mensahe sa nakikita mo kay PRRD. Ang pagbabatikos niya sa mga pare ay doon sa mga kung sino ang matatamaan. Mabuhay ka po dahil isa ka sa alam mo na hindi nasaktan sa mga batikos si Tatay Digong. Yun kabibig. Filing pa lang pala siya. Siyempre, pakitang bait daw. Nung tumagal naman, minumura na ang pare at Diyos. Kami naman si Odek Ramos. Father, so what happened noong nanalo siya? Panay pagmumura, pati Diyos, pati Papa. Anong epekto sa punta ng simbahan? Doon, di ba sinabi ng pare, every now and then pumunta sa simbahan, sa chapel. During pandemic nga, pumunta nananalangin para sa ating lahat.
Nako po, nasaktan naman ang mga trolls. Nasaktan ang mga trolls sa bagong pasabog ni Father. First time na nasalita si Father at i-share niya kung ano ang kanyang experience kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nasaktan ang mga bashers. Bakit? Para itong sinabi ni Father ba palang bindita. Parang holy water. Binasbasa ni Father yung mga bashers, yung mga trolls, mga demonic. Kaya nasaktan sila. Di ba? Nasaktan sila. Masakit ba ang katotohanan? Na akala nyo si Pang Duterte ay ganun kademonyo sa iyong tingin? Pero tingnan nyo, pare na yung nagsalita. Malumana yung sinasabi ng pare ang kanyang experience kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ano naramdaman nyo? Napahiya kayo. Katulad ng ibang politiko na picture taking, yung iba nga, pati yung impeachment ni Bibi Sara, binibindisyonan, nagmimisa sila, ay grabe, pati si Kian may monumento, ano ba, yung monumento ni Kian binabasbasan ba? Nako po. So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Nagsimula na ba ang karma? Yun kabibig. Bye everyone. See you next time.